dear beloved, Boss Mike, Cervera. Matanong ko kayo, Christy, Paymura, Alicia Duran, Nelson Tulin, John James, matanong ko kayo, abay bakit parang hindi na napapansin si Sarah? Si Sarah nga ang number 1 na dapat managot dito. Diba siya yung alin? Siya yung Maring Gina, Sinaida, Tamayo, Miss Au, Mayang, siya, Lace Classic. Siya ang pinaka number 1 na dapat na target dito dahil siya yung may impeachment. Ba't tila parang nawawala tayo? Ay, hindi pwede to! Ibalik natin kay Sarah, mga kababayan ko. Ano na nangyayari kay Sarah? Putang ina, hindi na nga natin nakikita yung hayop na yan eh. Di ba? Nakauwi na ba? Nagpakita na ba sa kanyang opisina? Nasaan ka na, Sarah? Wait lang mga kababayan, di ba? Nasaan na si Sara Duterte? Alangan na hindi pa tapos magpabengbang yan. Mga kababayan, ano yan? 12 oras ang bengbangan? Wait lang. Dapat malaman talaga natin, mga kababayan. Nasaan ka na, Sara? Dahil ang iyong, uusig sa'yo ay naghahanda na. Walang ya, Sara Duterte. Tingnan mo, pasok! Brigada, patuloy ang paghahanda ng House Prosecution Panel para huyan sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Sa kabila nito or kabilang narito ang pagsasagawa ng mock trial upang mas mapagandaan ang proseso ng paglilitis. Napanayam ng Brigada News FM Manila kay House Trial Spokesperson Congressman Zia Alonto Adjong, sinabi nitong layunin ng mock trial na mas mahasa ang prosecution team sa presentasyon ng mga ebidensya at tamang paghawak sa impeachment proceedings. Mga kababayan, eto na nga ang nakakatakot dito eh. Habang abala na ang prosecution panel, kasi todo na daw sa paghahanda para daw po sa impeachment trial ni Sara Duterte. Si Sara Duterte hindi makita ang PTB. BMBLB. Janet Leha. Nasan na? Marites Domingo, si Sara. Baka mamaya biglang magpakita yan sa Senado na parang si Bato. Biglang nang huhuli na ng langaw. Gumagano na mag-isa, mga kababayan. Yung gumaganon, mga kababayan, nakakatakot. Yung magpapanggap na lang ng baliw si Sara Duterte kahit tunay na baliw siya, no? Mga kababayan, Paano kaya yon? Sipin yung sipin yung maigi. 'Di ba? Boss Mike, baka nasa kwarto mo na. Nako. Baka hindi na umuwi yan pagka nasa kwarto ko yan. 'Di ba? Nasaan na si Sara Duterte? Walang balita. Oy, Sara. Sara Duterte, nananawagan kami, magparamdam ka. Buhay ka pa ba o nag-i-enjoy ka? Putik na yan, mga kababayan, totoo eh. Hindi na natin naririnig si Sara. Kasi ang huling batikos niyan, binarabara ni Attorney Claire Castro. Tapos noon, bigla na lang nawala. 'Di ba? Bigla na nawala. Di ba? Madalas yun. Madalas akong masabunutan nun eh. Kasama si Kap Nino talaga. Eto na. Pasok! Ayon pa kaya Diong, mahalagang mapaghandaan na hindi lamang ang legal na aspeto ng kaso, kundi maging ang paraan ng pagdadala ng bawat prosecutor sa harap ng impeachment court.
Binigyan din pa nito na bagamat ang mga senador ang magsisilbing hukom sa impeachment trial, ang buong sambayanan umano ang tunay na magmamasid at husga sa magiging takbo ng paglilitis. Totoo yan mga kababayan, tayo ho ang uhusga dyan. Diba Joshua Estrada, tayo ang uhusga, Mela Berceles. Lynn, tayo ang uhusga. Baka nakakalimutan yung mga kababayan, tayo ang babantay sa mga ito. Kung mali na yung gagawin nila o kung nasa tama pa ba. Kasi mga kababayan, tulad ng sinasabi nga natin na itong makabayan block tuloy, etong mga majority block sa Senado, masama ang hangarin nito, Mamita Startup. Lovely Dominguez, Heidi Pantino, Jenny Ramos, o Amethyst. Masama ang balak. Mukhang kung nahihiya-hiya pa sila na absueltuhin at ibasura ang impeachment, mga kababayan, baka bandang dulo, sabihin nila, not guilty. Butuhan niyang guilty or not guilty. Guilty. Parang ikaw, di ba, guilty? Sabi ng judge, pak! Guilty beyond reasonable doubt. Di ba mga kababayan ko? Di ba? Yun. Kayo ba'y nagtitiwala kay Alan Peter Cayetano? Sige nga ho. Ikaw, Jerry Lynn ang Asuncion, Fredwin, kayong mga bagong-bago dito sa channel natin. Ay, tiyang tawa ka ng tawa kaya tuloy na pag-iisipan na kung sino-sino Patrice Espina. Kayo, mga kababayan ko, guilty or not guilty si Sara? Dagdag pa niya mga kabrigada, nais ng prosecution panel na matiyak na malinaw at madaling maunawaan ng publiko ang presentasyon ng mga ebidensya sa oras na magsimula ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Correct! Kailangan talaga natin bantayan ito. Tututukan natin to. Kung kailangan, idikit natin yung mga mata natin sa mga screen ng television at cellphone. Gagawin natin mga kababayan, matutukan lang natin si Sara Duterte. Kasi sabi ko nga kanina, itong mga kaalyado, itong majority block sa Senado, mga kababayan, masama ang plano. Masama ang plano ng mga ito at ang gagawin nila, ang boto absuelto. Yun po ang gagawin ng mga yan Kaya kailangan tayo, magkaisa tayo. Bantayan ang hearing, ang impeachment trial ni Sara Duterte. Dapat ay maging tapat sila sa paghahatol. Hindi ho yung dahil kaalyado nila si Sarang baliw, kaparehas nilang baliw, kamukha ni Aiming baliw, at kamukha ni Marcoleta na galit yung muka. Mga kababayan ko, isama nyo pa si Alan Peter Cayetano, nabading. Mga kababayan, yari talaga yan. Samantala, nagpapatuloy pa rin daw ang evaluation para sa mga pribadong abogado na posibleng tumulong sa House Prosecution Panel bilang private prosecutors. Maganda naman kasi ang pinag-uusapan naman talaga doon is paano yung presentation ng evidence. Kaya nga po, mas maigi na mag-prepare na po sila. Hindi lang yung pagpapresent po nila ng mga evidence, pati na rin po yung how they will carry themselves sa pagdating po sa trial. Dahil tatandaan po natin, ito pong impeachment trial ay ang magiging hukom dito ay mga nakuupong senador, pero ang buong bansa ang manunood nito. Totoo dyan. Manonood tayo, magiging hurado, magiging judge yung mga senador, babantayan natin isa-isa ang mga putang ina. Sa bagay ko, konti na lang naman yan. Dahil yung iba makukulong na. Kaya wag na kayong mag-alala. Tutukan nyo na lang mga kababayan
Sino? Si Alan Peter Cayetano, si Pia Cayetano, si Camille Villar. Si Mark Villar, naku, nagdidelikado pa yan. Oh, sino pa? Si Robin Padilla, naku, mukhang makakasuhan dahil sa kanyang pagpapatakas kay Bato de la Rosa. Si Bato de la Rosa hindi na makakapasok, hindi na makakapagpakita. Bakit? Wala ho may warrant nga ni. Hindi siya pinaburan ng Korte Suprema. Kaya ang gagawin ni Bato habang buhay na lang magtatago. Ganon. Yung iba. Si Marcoleta, nanganganib yun dahil may 500 million yun na insertion daw. Kailangan pa niyang ipaliwanag yun. At saka meron pa siyang problema. Yung kanyang salin at saka sa sose niya, hindi tumugma. Yung pagbibigay ni Mike Defensor ng 30 million, 20 million, 20 million. Nung iba pang mga donors daw na hindi man lang niya idineklara. Nako. So, nanganganib sila, mga kababayan lahat. Mukha nga mauubos. Ano? Mukha nga mauubos, mga kababayan. Our beloved Boss Mike, Boss Mike.